Bilang isang manunulat ng balita, hindi ako basta-basta naniniwala sa mga pamahiin at kwento ng mga maligno. Ako si Gary at ang aking kwento ay nagsimula nang aking maisipang gawa ng balita ang mga usap-usapang aswang sa isang probinsya. Naisipan kong byumahe para mag-imbestiga at saktong piyesta ang aking pupuntahan. Isa sa mga babala sa akin nung papunta dun ay mag-ingat daw ako dahil lapitin sa panganib ang mga dumadayo sa probinsya. Sa una ay hindi ako naniwala dahil naisip kong maraming ibang dayo dito sa probinsya lalo na't may selebrasyon dito. Sa unang mga araw ay naglibang muna ako at nakikain sa mga nagpipiesta. Napansin kong madaming bulungan ang naririnig ko tungkol sa aming mga dayo. Nung kinagabihan, ay nagtanong-tanong ako sa mga taga rito kung bakit tila pinag-uusapan kaming mga dayo. Sa una, ay nag-aalangan pa silang sumagot, ngunit ipinaliwanag nilang madami daw kasing nawawalang mga dayo sa kanila tuwing may piyesta. Kahapon lang daw ay may natagpo ang katawan ng lalaking banyaga na duguan at tila nawawalan ng laman loob. Nang tanungin ko ang mga pulis, ay ayaw nilang magpaunlak ng interview. Dun ako lalo nagka-interes na alamin ang di maipaliwanag na nangyari dito. Umuwi ako ng Maynila at naisipan na manaliksik pa tungkol sa kasaysayan ng probinsyang aking binisita. Dun ko napag-alaman na kilala pala ito sa madaming kwento tungkol sa mga aswang. Naisipan kong bumalik sa sumunod na taon. Nung bumalik ako isang taon nang makalipas, ay naisip kong handa na akong harapin kung totoo ba ang usap-usapan ng mga aswang sa probinsyang iyon. Isang taon akong kumalap ng impormasyon at hindi pa din ako naniniwala na totoo ang mga ito. Tulad noon, nakihalubilo muna ako sa mga nagpipiesta at lahat sila ay binabalaan akong maging maingat. Dahil hindi ako gaanong naniniwala, ay patuloy lang ako sa pagsasaya at pakikipag-inuman sa mga lokal. Hanggang sa may mapansin akong kakaiba. Habang naglalakad-lakad ako, ay nakikita kong may mga nagmumukhang alala imbis na nagdidiwang. Nang lapitan ko sila, ay lahat silang nagsasabi na dayo lang sila dito. Tinanong ko kung bakit tila natatakot sila at nagulat ako sa kanilang sagot. May babae daw na nawalan ng anak sa kalagitnaan ng piyesta. Wala daw alam ang mga lokal sa nangyari at sinasabi nilang maaaring isang aswang ang dumakip dito. Hindi na sana ako maniniwala, ngunit may nabalita lang sa amin nung nakaraan. Isang bata di umano ang natagpuang lasog-lasog ang katawan sa may gubat. At yun daw ay isang ebidensya na may aswang na gumagala sa probinsyang iyon. Kaya mas lalong natakot ang babaeng umiiyak dahil natatakot siyang baka anak niya ay nakuha na din. Buong gabi akong hindi mapakali at naisip na hindi totoo ang mga aswang. Narinig kong nag-uusap ang iilang lokal na baka dumaan ulit ang aswang sa gubat. Dun ko naisipang puntahan ito para mapatunayang wala naman talagang aswang. Umalis ako ng gabi kahit na binalaan ako ng mga kasama ko sa aking tinutuluyan. Nagdala ako ng kamera para kumuha ng litrato kung sakaling totoo ito. Habang naglalakad sa dilim, ay bigla akong nakarinig ng kaluskos at pagsipat ko ay nagulat ako. Tanaw ko sa malayo ang isang aswang
at hindi ako makapaniwalang totoo ang aking nakikita. Kapansin-pansin ang mapupulang mga mata nito at matatalim na pangil na lumiliwanag sa dilim. Mabuti na lang at hindi ito nakatingin sa akin. Dun ko napansin na may kinakain itong lalaking nakahandusay sa sahig. Kitang-kita ko na winakwak nito ang kanyang tiyan para kalkalin ang mga laman loob nito. Pinipigilan kong masuka habang nakikitang tumatagas ang dugo sa katawan ng aswang. Dahan-dahan akong umatras at balak na kunan ito ng litrato nang biglang kumislap ang aking flash. Naninigas ako sa takot hanggang sa bigla itong mapatingin sa akin. Sa pagkataranta ay nabitawan ko ang aking kamera at naiwan ito. Kumaripas ako ng takbo papalayo dahil sigurado na akong totoo ito. Nagdadasal akong hindi sana ako nito maabutan. Nagtago ako sa likod ng isang puno nang bigla akong makarinig ng isang batang umiiyak at agad ko itong pinuntahan. Nilapitan ko ang bata at agad na hinatak para makabalik sa aking tinutuluyan. Nang tanungin kami ng aking mga kasama, ay ikwinento ko ang aking nakita. Sinabi ng bata na kasama niya ang kanyang ina bago siya dakipin ng aswang sa gubat. Siya pala ang nawawalang bata at agad namin siyang binalik sa kanyang ina. Nagpasalamat ang babae dahil sa aking paghahanap sa kanyang anak. Naisip kong lumapit sa mga pulis tungkol sa aking nakitang aswang na may pinatay na lalaki sa gubat. Nang dumating sila sa aking tinurong lugar, ay nakita nila ang bangkay ng lalaking aking tinuro. Ayon sa kanila, ay isa itong dayuhan na nawawala ilang araw na. Matapos nun, ay ayaw na nilang magpaunlak ng pakikipanayam ko sa kanila. Sa kasamaang palad, ay hindi na nila natagpuan ang aking kamera at umuwi ako ng Maynila na walang matibay na ebidensya sa aking naging karanasan. Ngunit alam ko ang aking nakita at ngayon ay alam ko na totoo nga ang mga aswang. Hanggang ngayon ay nananaliksik pa din ako bilang isang tagapagbalita, ngunit mahirap humanap ng pruweba lalo na't iilan lang ang handang maniwala. Ang tanging alam ko lang ngayon ay makinig sa mga babala ng mga lokal, lalo na kung ikaw ay dayo. Dahil mas alam nila ang tunay na nangyayari sa kanilang probinsya at alam nila na totoo ang mga kwento-kwento at pamahiin. Na kapag hindi nag-ingat ang mga bumibisita dito, ay sila ang susunod na maaaring mabiktima ng aswang sa probinsya.